magandang umaga, Amerika. So, kamusta kayong lahat? Ayan, umaga na talaga yung ating vlog dahil kagigising lang ng aking alindog. So, napagod tayo kahapon, marami tayong ginawa. Ipapatuloy natin yung vlog natin, okay? Para naman nakikita nyo buhay na buhay ang aking alindog. Teka, yung boses ko nagiging parang lasengga. Parang si Lisa, modulate muna natin ating boses. So, may nag-send sa akin, kagigising ko lang, na si Inday Sara pala ay pumunta sa ating mga fallen heroes dyan sa Lanao, okay, sa Mindanao, kung saan habang pinapanood ko yung video, actually, ito, may nag-post sa TikTok. Ayan mga palangga. Ay, sorry, wala tayo palang, teka, hanapin ko na lang to. Pakita natin sa inyo. Pakita natin sa computer. Okay? I think, subukan na natin. Ayan na lang. Nawawala. So, ayan o. Ayan si Inday. Ayan, yan. So, kita nyo na siguro sa TikTok. Alright? Pumunta siya sa mga pamilya. Okay? Nasa remote area tayo ngayon, nagtatago rin ako katulad ni Pastor Kiboloy. Diba? Tago ng tago. Ganun talaga. Solid Marley ka nung kapag demonyo ang kalaban mo, bakit haharapan ko ang mga demonyo? Okay? Ngayon, mga palangga. So, pumunta si Inday Sara doon sa Lanao. Yun nga, hindi ko alam na pumunta siya doon. Siyempre kayong mga palangging-ging, nagbe-message sa akin. So, nakakaiyak, nakaka-touch ng puso na habang pinapanood mo si Inday Sara ay parang siya yung presidente. So, si Sara isang modelo para dito sa Kuting at Ahas administration dahil hindi na sila mga tao. Sabi nga ng aking palangga, parang si Sara na lang yata natitirang tao sa administrasyon ni Kuting. Lahat halimaw. Okay? Ngayon, ito. Bukas ang mga gadget. Buksan na yung mga gadget. Gracia Digal, Sara. Okay. Thank you, palangga. Nakakalungkot. Alam mo, may nakita ba, may napanood niyo ba kung paano nagbuwis ng buhay yung mga sundalo? Sunog, yung mga katawan nila. Nakakaawa talaga. I think bawal yan sa kinokontrol yan ng Facebook na hindi pwedeng ipakita. Kailangan covered. So, mga kalunos-lunos talaga yun nangyari sa ating mga men in uniform, sa ating mga sundalo na kung saan nakipagbakbakan dyan sa mga militant group, okay, 3 days ago. Masakit, diba sabi ko sa inyo kahapon nung nagluto-lutuan tayo ng ahas, remember that vlog na panood niyo? Hindi ko pa nakita actually yung mga gutay-gutay na mga katawan, hindi ko pa nakita yung mga bata, mga anak ba yun, pamangkin, na tumatanis na doon sa TikTok. Okay? Na nag-send sa akin. So, I'm excited lang ako na, na ipakita sa inyo na buhay ako. Kasi marami nagme-message sa Miss Marley ka, nasa na yung vlog mo. Kasi usually, dapat 4 hours ago pa tayo magbablog. Yun yung time slot ko talaga. Kaya lang, napagod nga ako na sabi ko, mamaya na lang. Okay? So, ngayon, mga kababayan, nung nakita ko nga itong mga kalunos-lunos na ito, grabe ang sinasapit ng ating mga tagapagtanggol sa laban. Samantalang si Kuting, diba? Si Lisa Tanas, anong ginagawa? Ipinagbuyang-yang pa ang kanilang dinner date, drama date. Kaya sabi ko, hayop tong gobyernong ito. Walang pakialam. Walang pusong itim. Imagine mo, mas may time pa silang magpapi. Ganyan ba ang isang presidente na mayroong naganap, again, na nakitil ang iyong mga tagapagtanggol ng bayan. Tapos, hindi ka man lang pumunta doon. 3 days ago na pala nangyari yun. Ibig kahapon, 2 days, no? Ilang days ago na. So, let's say 2 days ago. Imagine mo, hindi man lang sumagos sa isip ng buwaka ng inang Kuting na lumipad, di ba? Lumipad sa Mindanao at
magbigay pugay, i-comfort ang mga pamilya. Pero sa F1, sa Singapore, pumupuslit ang putang ina. Sa mga kasal ng kanyang mga inaanak, pumupuslit ang buwaka ng ina. Nakita niyo mga kababayan, hindi ka ba magagalit? Hindi ka ba maiinis na nakukuha pa ng ginayupak? Grabe ang sisi. Grabe nga, sabi ni Neng Rolin Ramos, sisi ako sa mga binoto ko. Bangag kasi, sabi ni Farfarsi. Ayun na nga mga pagpapalangga. Kaya araw-araw tayong magsasalita dahil wala na pong saysay na meron tayong gobyerno. Even you, sir and ma'am, men and women in uniform, ito rin ang dadanasin ninyo. Kayo ay parang lang basahan na ginagamit ng gobyernong ito. Okay? Na kayo ay pag nagbuwis ng buhay, mas pipiliin pa nilang mag-dinner date at namnamin ang pera ng bayan. Doon sa dinner date, parang may nakita, parang wala kunyaring pagkain, di ba? May post si Mr. Jason sa dyan, na parang something, walang, it's all about, walang mga pagkain na nakalatag doon sa lamesa. Yun ay katarantaduhan ni Kuting at ni Lisa. Ganun po sila mapagpanggap. Katulad ng ginawa sa atin na binudol tayo. Kunyari walang pagkain. Pero ang behind the camera, di ba, may lobster, may steak, may pa-fireworks pa yan. Baka, hindi pa lang lumalabas siguro ang kanilang dinner date na ganun. Ganun kabusabos. Kaya nga sabi ko ang title natin, si Sarah ay isang modelo. You know what? Paulit-ulit kong sinabi nung bago tayo nabudol na ay ampor kuting. Sarah is just, sabi kong ganun, medyo bata pa si Sarah, marami pang siyang time, si Kuting muna, ganun. Pero even though si Sarah mas bata pa sa akin, okay, mas bata pa sa atin mga palangga, mararamdaman mo yung kanyang sincerity nung pagpunta niya doon sa mga biktima ng mga tawag dito, nagbuwis ng buhay ng mga sundalo. Ngayon, mga palangga, hindi, wag na lang. Okay? Sonia, I love you. Good morning. Sabi ni Arcelia Badamar watching from Hong Kong. Good morning sa inyo palangga lahat. Ito, mga ma'am at sir, mga, sabi ko, men and women in uniform, ang dadanasin ninyo na ang demonyo nyong presidente at first lady ahas ay wala pong pakialam sa inyo. Hindi ako sisigaw. Okay? Hindi ako sisigaw ng bonggang-bongga dahil minsan nakakapagod na sumigaw. Pero baka bukas sisigaw na naman ako. Okay? Ito gusto kong kausapin yung puso ninyo. Kayo dyan sa Pilipinas. Kayo dyan mga pulis na may mga matitinong pulis, mga sundalong mga matitino. Nakita nyo? Nung pumasok si Kuting, kayo ay binawasan ng mga benepisyo. Para kayong mga basura ang ituring sa inyo. Nangamatay ang 6 na sundalo, nagkaroon ng bombing sa Mindanao, nagkaroon ng lindol sa Surigao at marami pang kalamidad. Nasaan ang presidente ninyong Kuting? Kung hindi magpanggap na siya ay may sakit, nagkubid-kubidan ang hayop, or nandoon sa kasal, at habang kayo ay inaaratay ng delubyo, sila ay nagpa-party sa Malacanang. At ito, habang nagluluksa kayong lahat, sila ay nagdi-dinner date. At talagang hinahampas pa sa mukha ng taong bayan na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang pakialam sa ating lahat. Dahil ang gusto nilang pakialaman kung paano nila kamkamin ang pera ng taong bayan. At itong si Inday Sara, babae, pero matapang. Okay? Lingid pala sa ating kaalaman, po dapat ibinida ko na, nandoon pala siya right there and then nandoon. At kinumport ang mga pamilya. Yun ang presidente. Yun, kahit hindi ka presidente, yun ang kamag-anak, yun yung kaibigan na, especially, as an official, as a vice president, kasi meron resources, di ba? May chopper, may sundalo, lahat. Pag sinabi ng presidente na dapat na, the moment pa lang na nalaman itong nangyari sa 6 na ating mga fallen heroes, dapat na may statement na si Kuting.
na siya ay nalulungkot, siya kahit na siya ay sincerity na nakikiramay sa mga namatay, pero wala, 'di ba? Ang nagbibigay lang yung mga aw-aw browner niya, yung mga aso niya na inuutusan niya. Pero yung personal touch, ika nga, personal. Okay? 'Di ba? Minsan sa atin kapag pag-araw ng Pasko o birthday, ganun-ganun, ang tao kahit walang pera, sinasabi natin na, oh, wala akong regalo kasi wala akong pera. Ito, gagawa ko ng personal message or note or something na coming from here. Diba? Pero sa presidenteng kuting, lahat walang personal kasi bangag lahat. Diba? Andyan na lahat ng resources. Anytime o order, pupuntahan ko ang mga pamilya. Bago pa maiuwi ang bangkay ng ating mga fallen heroes, pupunta ako dyan, pagsamasamahin ninyo, o kung magkakadikit lang ba yan, o isang barangay, o whatsoever, kahit hindi magkadikit, pupuntahan ko, ito-comfort ko ang 6 na pamilya. Kasi ito ay national interest. Okay? National issue at kailangan makita ng taong bayan kung paano uma-acting o, uma-acting talaga ang Presidente Coutinho, kung paano ginagampanan, yan ating, that's the right word, ginagampanan ng isang namumuno ang mga ganitong pangyayari sa kanyang bansa. Whether ikaw barangay captain o kung ano ka man, di ba, nung namumuno ka, ipaparamdam mo sa tao na, I got your back. I'm here. Andito ko. Lakasan niyo yung loob ninyo. Gagawa po tayo ng paraan na pasensya na po ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak o iyong asawa. Ay hindi natin nakontrol ang mga bagay-bagay, pero andito kami, ang gobyerno, susuportahan namin, paaralin natin yung mga anak ninyo. Ito, bibigyan ng scholarship na ganito, gano'n. Maibsan yung pagluluksa, yung kalungkutan ng pamilya. Yan ang ginawa ni Duterte nung panahon niya, na pumupuntahan niya yung mga, mga biktima, mga sundalo o mga kapulisan. Even ang mga kabataan sa ospital, pinupuntahan niyang diretso. Si Kuting, nakita niyo na sino-surprise visit ang mga batang may sakit? Wala. Pumupunta siya dyan, pumupunta siya sa party, pumupunta siya sa what? Pumunta sa Davao, nag-chopper, nag-ikot-ikot lang kunyari, tinignan yung nakaraang calamity sa Davao. Anong ginawa niyan? Pumunta sa farm o sa resort ng kanyang kaklase sa Pulburon. Hindi bumaba sa taong bayan para i-comfort ang mga tao na mismong biktima ng kalamidad. Diba? Ganyan kahayop ang presidente ninyo. Kaya men and women in uniform, sir, tao din kayo. May pakiramdam. Kung may pagmamahal kayo sa bayan, pare-pareho tayo may pagmamahal sa bayan. Kung may pagmamahal kayo sa pamilya, pare-pareho tayo may pagmamahal sa pamilya. Kayo ang ginamit, okay? Ginamit ng Diyos. Okay? I will say that. Diba? Ginamit kayo at kayo ay sumumpa na diba ang sumpa ninyo, paglilingkuran ko ang aking, hindi ko lang eksakto alam kung ano yung pagkasunod-sunod ng panunumpa nyo bago kayo nag-take ng oath sa inyong mga tungkulin, nanunumpa kayo sa inyong watawat, sa inyong bansa, at sa Diyos. Kasama yan. Kaya itinalaga kayo dyan ng Diyos ng bansa, ng inyong pamilya. Pumayag ang inyong pamilya na kayo ay magtiis, malayo sa kanila, na hindi nila alam. One day, pag uwi ninyo, wala na kayong buhay, katulad ng 6 fallen heroes. And yung iba, wala na kayong tiil, wala na kayong kamot, wala na tanan, wala na lahat. You know what I mean? So, kayo din dapat ang mamuno, ang magbigay ng solusyon kung ganito na klase ang presidente ninyo na inuuna pa ang buha ka ng inang dinner date. Diba? At kung pumunta man si Kuting, pumunta ba siya after nito, ito ay pagpapanggap lamang, ito ay pagsisinungaling dahil sanay sila sa script, sanay sila for sure. Yung ni Inday, yung pagpunta ni Inday, mga kababayan, dyan sa Lanao, tatalbugan ni Kuting yan. Dala ang kanyang script. At arte-arte na naman dyan, ako kinalulungkot ko, gano'n-gano'n na naman yan. Ang kinalulungkot ko, ang naranasan ng mga fallen heroes natin. Pero yun po ay wala ng saysay. Kasi kailangan natin ng isang pamumuno na immediate action. Right there and then uma-action. Meron naman talaga, you're here, thank you. Walang nandyan si BBM at itinalaga pagiging presidente hindi para iligtas ang Pilipino sa kahirapan.
Nandiyan si at itinalaga, hindi para iligtas ang Pilipinas sa kahirapan, kundi nandyan para sa polboro, no? Melvin? Yes. No. Yes and no. Nandiyan siya. Ano ba ang motto niyan? Para ibangon muli. Di ba? Para ibangon muli. Pero tama ka, nandiyan pala siya. Hindi para iligtas ng kahirapan, kundi mag-party, mag-date, mag-travel, umattend sa mga kasalan. Pagdating sa mga sundalo na sinasabi niya sa script niya na mahal niya itong mga tagapaglingkod sa bayan, chuchu-chuchu, ganyan. Katulad ng ginagamit sa OFW, ng OFW, bayani ng bayan. It's all katarantaduhan, kasinungalingan, para kunwari ay may concern siya. Ito nyo na nakita ngayon. May concern ba? May concern ba siya? Na pinilipan lang ngumisi na parang mga iro, mga asong julol. Diba? Lahat na pwede mo tawagin ng mga animalis sa kanila. Ngumingisi pa. Sabi ko, habang duguan, habang kalunos-lunos ang nangyari, nakuha mo pang ngumiti. Pwede mong i-post yan. Pagkalipas ng paghumupa na or nabigyan mo na ng atensyon itong mga fallen heroes. Kasi sabi ng mga tagapagtanggol ng mga bayaran, yung mga halimaw na alipores niya, bakit wala daw ba karapatan magsaya ang presidente? Hindi wala daw ba karapatan na mag-date sila? Walang kaming sinabi na wala siyang karapatan, pero maging sensitive siya, hayop niya. Dahil, di ba, nandiyan siya, gusto niyang mag-presidente. At sabi ko nga, sa tulong ng Smart Magic, based sa signed affidavit ni Atty. Glenchong na ninakaw, nakipag-usap si Lisa sa Smart Magic. Di ba kaya siya naging presidente? At binudol din tayong lahat. Okay? Tapos ngayon, nasabihin ng mga putang inang to, sasabihin, masyado kayong bitter, masyado daw ang Pilipino ay bitter, kailangan daw natin magsaya sila kuting, kailangan daw nila mag-date. Tanginan nyo. Gusto pala nila magsaya eh. Bakit ginagamit niya ang pondo na pwede sila mag-date everyday? Umalis siya dyan sa pwesto niya. Lumakas siya sa putang inang pwesto niyang yan dahil hindi naman siya dararapat siya. Pwede silang mag-date everyday, mag-tsuktsakan sila kahit masangsang na ang jamoy nila pareho. 24/7, pero hindi gagamitin ang power ng taong bayan, ang power ng gobyerno, ang pera ng taong bayan. Mag-date kayo, yun pala gusto mo eh. Mag-party, magpa-fireworks. Putang ina, nagpresidente ka lang, buha ka ng inakakuting. Para gamitin ang pera ng bayan, mag-party-parting, hayop ka. Pagdating sa kalamidad, tangina, wala ka. Pupunta ka after 3 days, after 1 week, after 7 days, after 2 weeks. Tsaka ka lang magre-react. Delayed reaction ng inayupa. Diba? Mga palangga, nakakagigil. So, I hope mapanood niyo yung ano pala si Atty. Glenchong. Atty. Glenchong, you're there in Dubai. I'm waiting for my flight. Next time na lang. Oh, Atty. Glenn. Sorry, ngayon lang kita nabasa. Di ba si Atty. Glenn? Basahin natin ang comment. Diba, Atty. Glenn, hayop talaga tong kuting na to. Okay. Hindi ko nabasa ibang comment. Ang dami pala. Okay. Si Kai, thank you, Kai. Okay. Believe me, scripted lahat ng gawa at salita ni Kuting at Ahas, ni Kuting. Si Ahas ang director, sabi ni Atty. Glenchong. True. Alam natin yan, Atty. Glenn. Brother. Yeah, scripted lahat yan. Drama-drama lang yan. Bakit alam namin, Atty. Glenchong yan? Unang-una, dati naming kasama, kunyari, pakikipaglaban pala. Kami nakikipaglaban para sa katotohanan. Sila pakikipaglaban sa kasinungalingan para makapag-party sila, makapag-fireworks sila gamit ang pera ng resources ng taong bayan. Nakakagalit na Atty. Glenn. Mag-ingat kayo sa Cebu ha, February 25, andyan si Atty. Glenn. Ano to? Pinayupak na Kuting at Ahas yan. So, ito'y dugtong-dugtong ito ang pangyayari sa atin. Oh. Wala nang kakampi talaga ang taong bayan dahil halimaw silang lahat. Isa yan. Sa pa yun kay Pastor Kibuloy. Ano ngayon? Sinasabi nila ang order kay Pastor Kibuloy, ang sinasabi ng Tiveros, ipapadampot daw si wasakin natin ng mga hayop na ito sa February 25, sabi ni Atty. Glenchong. Yeah, go pa. Manood tayo at kung pwede natin pumunta sa Cebu, pumunta kayo ng bonggang-bongga. Okay. Sabi ni Michael, Michael Ancheta, kumusta ka na palangga?
Madam, sobrang bilib ako sa inyo dahil napakatapang ninyo na ipaglaban kami at sambayan ng Pilipino. Gusto ko rin ipaglaban ng ating bansa kung magkakaroon ng people's power. Sasama talaga ako. Michael Ancheta. Yes, Michael. Talagang dadating tayo sa tamang ano na yan. Tamang landas na yan. OFW Hero, may tumama na naman sa Lotto. Solo winner. Ayan na naman. Si Lisa Smugs na naman yan palangga. But let's talk about that later. Alam natin na lahat, pati ang pagkapanalo ay scripted, mga picture ay edited. Alam na natin lahat yan. Kaya sabi ko, kailan kayo kikilos? Tumataas na yung araw. So, kailan kayo kikilos, mga palangga? Kailan? Men in uniform. Kailan kayo? Hanggang nategi na kayo lahat. At pag nategi kayo, ang sagot sa inyo ng presidente, mag-date-date muna silang mga inayupak sila. Diba? Ngayon, kinukwestiyon nila si Pastor Kibuloy. Oh, lumabas doon si Pastor Kibuloy, huwag daw magtago. Okay? Bakit ka haharap sa mga demonyong gamit ang pondo ng gobyerno na nililitis at kinukonvict dyan sa Senado at Kongreso? Kung ako man kay Pastor Kibuloy, kung ako nga na hindi ako nililitis dyan sa Senado, noon pa actually, sabi ko sa inyo 2015, tago na ako ng tago. Kasi alam ko demonyo ang kalaban. Okay? As is trying her mighty best to stop me from talking on Feb 25. I refuse to harass by the ahas. Thank you, Attorney Glenchong. Nag-usap kami, Attorney Glenchong. Wala. Okay? May mga circumstances po na I hope, Attorney Glenn, sa tamang panahon, na mai-share natin sa ating mga kababayan. May mga pagkakataon ito pong nakaraan na pinipigilan o may mga forces na gusto nilang pigilin, lalo si Attorney Glenchong, na makapagsalita sa Feb 25 at ang iba pang gustong magsalita sa Feb 25. Ang sabi sa akin ni Attorney Glenchong, hindi. Sasabay tayo sa laban ng katotohanan. Sabi ni Attorney Glenchong, Miss Maharlika, walang iwanan to. Kung ako daw, sabi ni Attorney Glenchong, ay hinaharap ko dito ang lahat ng mga demonyo dahil sa pamamagitan ng platform ng bunganga ko. Sabi ni Atty. Glenchong, walang maiiwan, hindi ka namin iwanan, walang iwanan, sama-sama tayo dito na para malubog muli ang hinayupak na gobyernong ito na walang ginawa kundi mag-party at mag-script-script. Mga kababayan. Ngayon, si Dato Ron nandito. So, going back kay Pastor Kibuloy, ang ugali nitong mga buwaka ng inang Marcos Araneta o Kuting Jr. na ito. Okay? Mahilig na mangamkam ng kanilang mga yaman na hindi sa kanila. Di ba naikwento ko sa inyo sa Ilocos? Yung mga kamag-anak ni Marcos Jr., pinupush nila Lisa As na magpirma ng quit claim dun sa mga ari-arian. Okay? Mga ari-arian doon sa Ilocos. Alam ni Amy Marcos yan. Kasi gustong suluhin nila Lisa at ni Kuting. I don't know kung ano na ang update doon. Pero pinupush nila o pinupwersa nila na pagpirma ng mga quit claim doon sa mga ari-arian kasi gustong kami ni Lisa. So, dito in relation kay Pastor Kibuloy, posibleng gusto nilang agawin ang property ni Pastor Kibuloy at ng kanyang mga members, ang kanilang congregation. Diba? Kasi yung property na yun, I believe, malaki talaga. Diba? Malaki yung property na yun. Kasi sa Davao, alam nyo, sa probinsya, kaya mo magkaroon ng 10 hektarya, 100 hektarya. Kami nga may hindi man akin, kumbaga, basta may property dyan na connection sa akin. 13 hectares siya, nakatiwangwang lang. Yeah. Ganun sa Bisaya, sa family ng family ng may family, di ba? 13 hectares na katiwang lang, nakatiwangwang lang dahil yung iba hindi naman tamad, nag-abroad na, umalis na, may kaibigan ako, meron siyang 20 hectares dito sa Oriental. Sabi ko, nung umuwi ka na lang, doon ka magtanim na magano ng mansyon. Ano ang sabi? Kasi palangga, may mga NPA. Nakakatakot umuwi. Yung pinaghirapan ko dito sa Amerika, baka lusubin na ako ng NPA, wala akong protection. Unless na may guns and guns ako. So yung mga ganun. Kaya especially sa probinsya, hektarya yan, daang hektarya ang mga lupa, lalo kung minana mo sa minuno mo. So isa yan sa possibility na baka gusto na naman agawin ni Lisa Ahas, ni Tambalasos, ni Kuting,
yung property ni, baka gagawa nila ng paraan, isi-sequester ng government. Di ba may pattern yan eh. Nangyari din naman yan. Di ba nung panahon ni Marcos Sr. Gina Santos, exactly, interesado sila sa ari-arian ni Kibuloy. Okay lang sana kung yung ka-property na kakamkamin nila na kunyari gusto nilang kamkamin ang property ni Pastor Kibuloy. Tapos ito ay makakapagbigay ng benepisyo sa Pilipino. Diba? Kunyari yung property na yun ay nandoon ng strategic position dahil yun ay may mga ginto, kunwari lang. Usually ganun eh. Diba? Yung mga malaking property, yung mga nagmimina, may ginto dito. So aagawin nila sa private owners. Although may law sa ganyan, pag national treasure, dapat papunta sa kaban ng bayan. So yun lang lamang ang mga example na posibleng kukunin nila, kakamkamin nila yung property ni Pastor Kibuloy, diba? At gagamitin nila ang pang-aabuso sa batas o sa ating konstitusyon. Pagbintangan si Kibuloy, sabi ko nga, tama kayo, Brother Attorney Glenn Chong, na hindi mo alam kung totoo o hindi yung akusasyon kay Pastor Kibuloy. Pero deserve niyang magkaroon ng legal process, okay? Ng proceeding na i-hear, na dinggin ang kanyang panig, pero hindi diyan sa Senado. Imagine mo, yung hayop na Ontiveros na yan. Ang lakas ng loob na kapag hindi daw pumunta si Pastor Kibuloy sa hearing, ay ipapadampot nila, warrant of arrest. Ganito na ang sitwasyon sa Pilipinas. Ginawa sa akin, ginawa kay Macanas, ginawa sa halos lahat ng mga taong kritiko. Si Atty. Glenn Chong lang ang matibay ngayon. Dahil ayaw siyang kasuhan ni Lisa Smugs, ni Lisa Araneta Marcos, na inaakusahan siya, diba? Na siya ay nakipagsabwatan sa Smartmatic, signed affidavit. Kaya nga tinatanong ko kayo, sino ang, diba, powerful si Ahas Butod? Yung buwa ka ng ina, si Kuting powerful. Bakit hindi kasuhan si Atty. Glenn Chong? Takot silang lalong mabuksan ang kababuyan at lahat ng kaletsihan na ginawa ni Lisa sa pakikipagsabwatan para mapanalo ang kanyang asawa. At kung meron mang, okay, meron mang mga ebidensya patungkol dyan, si Atty. Glenn Chong na ang nakakaalam niyan at nasa akin din ang, yung iba nasa akin, yung USB nasa akin. Di ba? Ano sabi ni Atty. Glenn Chong? Yes, agree, Pastor Kibuloy deserves due process and presumption of innocence as any Filipino is entitled. Yes, brother, thank you. Diba? Ang gusto nila, Atty. Glenn. Atty. Glenn, pwede ako magtanong, since nandiyan siya anta. Tama ba yan ginagawa ng Senado o ng Kongreso na iko-contempt nila, pipilitin nila yung taong kinonvict na nila, actually yun ang term ko, na pinapalabas na nila na si Pastor Kibuloy ay guilty na. Recently may nagsalita, I think, pinsan nung alias David na nagsabi na siya daw minulis siya ni Pastor Kibuloy. Meron, di ba? Few hours ago, napanood ko, nagsalita yung pinsan nung alias David na sinasabi, hindi daw totoo ang statement o ang kasinungalingan ni alias David doon sa Senado na apo siya ni Pastor Kibuloy at siya ay tinorture, ay ginito, ay ginanyan. Kaya nga hindi dapat doon ang venue, dapat sa korte kasi iko-cross-exam mo ang nagsasabi na nimilonles siya, ginanto siya, ginaganyan siya. One-sided yun eh. Hindi mo pwedeng kung totoo to si Ontiveros at iba pang mga what do you call it, mga senador, ang tanong dyan, di ba, pag sa korte, sinabi mo na ikaw ay minules siya, sinabi mo ay papaano? Papaano ka, kahit di tayo abogado, napapanood tayo, kakanood tayo ng mga court hearing, di ba, live. Paano ka minules siya? Ano ang nangyari yung moments before that, pagmumulesan? Nasaan ka? Anong eksena? Di ba? Mga gano'n na Atty. Glenn Chong, hindi yung sinabi lang doon na ako minules siya ni Pastor ni Kibuloy. Ako ay ginanito, convict na si Kibuloy. Tapos mapapagagamitin na lang media si Kibuloy ay ganito, ay ganyan. Masama, nagmules siya. Di ba na cross-exam? So, sabi ko ngayon, kahit sino magsalita dyan, paniniwalaan nyo. Kaya sabi ko, kung paniniwalaan nyo lahat, hindi nyo pa kinonvict ang jutang gini ng, what do you call it? Hindi nyo pa kinulong si Mel Robles. Boots, you're here. Mary went lakpats to think na nag-hire sila ng voodoo sa India at saan yun. Oh, my heart broke with all our countrymen. Natani, gali talaga, yun nga, tungkol sa voodoo. Naniniwala yun sila sa voodoo kasi mukha-mukha silang
Hindi ko lang dala yung budodal ko ngayon na regalo sa akin ni Attorney Glenn Chong. But anyway, yeah, demonyo sila. Isinanla na nila ang kaluluwa nila sa demonyo, mga palangga. Famous sa pang-aagaw. Famous sa pang-aagaw ng malaking lupain ng mga angka ng Araneta. Kaya di na ako nagtataka na gagawin nila ang ari-arian, aagawin nila ang ari-arian ni Pastor Tibuloy. Sabi ni Salome Matsubara. Exactly. Yeah, ang mga Araneta, yung asawa ni Irene. Actually, mga kababayan, natanggal lang kasi, tinake down nila ang Facebook page natin. May sagot si Atty. Glenn Chong. The Senate and its committees have the power to cite any person in contempt if it sees fit. The remedy available is certiorari, the Supreme Court, if there is abuse of exercise of its power. Okay, so pwede mag-appeal sa Supreme Court. Okay, that's good. Now we know. Okay, pwede talaga sila mag-contempt, di ba? Kahit sinong gusto nila, Attorney Glenn, katulad kay sa Congress, kay si Elise at kay Lorraine. Kaya di ba nag-appeal yung mga abogado nila sa Supreme Court? Oh, so tama, thank you. So ngayon, mga kababayan. So, dami si Cotton P nandito. So ganyan. Nabuti naalala ko yung tungkol sa Araneta. Alam mo na tinumba nila ang dalawang Facebook page ko. Noong kauumpisa pa lang po ng pagpasok ni Kuting, siguro July or August, may nag-send sa akin na nirereklamo na inaagaw ng mga Araneta, I think 40 hectares ba yun, Araneta, ang mga lupain. Kung hindi ako nagkakamali, somewhere in Caloocan. Okay? Somewhere in Caloocan. Pinorward ko yun kay Senator Amy Marcos, yung problema na yun. Believe me, palangga. Pinorward ko sa kanya kasi issue ng Araneta. Sabi ko sa kanya, pinorward ko lang, sabi ko, I hope you can do something. Ang sagot lang sa akin ni Amy Marcos, kung tama ang pagkatanda ko ay kawawa naman. Parang oo nga, pero walang aksyon. Diba? Walang aksyon, baka kasi hindi niya kaya ang what? Ang mga Araneta. Dahil wala nga daw siyang power ngayon, di ba? Yes, the contempt power is prone to abuse and misuse by those granted it. Yes. Nakita natin yun, brother, Attorney Glenn Chong, na inabuso nila sa panahon nung time na nandoon si Eric at saka si Lorraine Badoy. So, kung nanonood man yung nagreklamo doon, nag-message dati sa akin about the Araneta issue, mga palangga, pwede niyo ako uli i-email yung Araneta issue, yung Greggy Araneta na sila ay nangamkam ng lupa. Ayan po yung ating Marlica Network at protonmail.com. Make sure lahat ng mga puting ahas, lahat ng mga information, dyan po kayo mag-message kasi baka maligaw kayo dahil ang daming gumagaya ng ating mga email, ating mga Facebook page dahil sa utos ni Lisa Smugs at ng gobyerno. Ang gobyerno ang kalaban natin ngayon. Hindi yung mga makakaliwa kasi kaalyado nila. So, gobyernong demonyo ang kalaban natin yan. So, dyan po kayo mag-message. At sa lahat po ng gustong mag-follow sa mga social media natin, make sure na nasa link kasi yan po yung legit. Kasi ang utos ni Lisa Smugs, ang utos ng mga hayop na to, mga kababayan, i-duplicate o gawa ng fake, identical kabaga, sa page natin. Nagmukha, minsan nilagyan ng number, na ganito, ganyan, para ma-shoot ang inyong mga reklamo dun sa mga email na yun at sa mga Facebook page na yun. So you have to make sure na kapag kayo ay nag-send ng information, na sensitive information, make sure mag-email muna kayo. Dahil pag nag-usap na tayo, dadalhin ko kayo sa platform na kung saan hindi mai-intercept ng waka ng inang demonyong ahas at kuting na gobyerno. Dahil umiikot na tumbong yan. Tandaan ninyo, meron tayong parating na expose, pero na-expose ko na, ebidensya na lang ang kailangan ipakita sa inyo, na si Lisa Ahas Araneta Marcos ay kasabwat sa extraction o pagkidnap sa mga bata sa Turkey. Abangan nyo yan. Based doon sa mga ebidensyang yun, gusto natin iparamdam sa tao o ipakita sa tao kung gaano kademonyo si Lisa na ginamit ang ahensya ng gobyerno at nakipagsabwatan na rin ang Department of DFA, Department of Foreign Affairs. Bago pa makaupo si Lisa Smugs ay nakikipagsabwatan na siya sa pag-extract ng mga kawawang bata na,
na biktima ng pang-abuso o kung ano pa man. So, isa sa lansan natin, ipapaintindi natin, Brother Attorney Glenn Chong, mga palangga ko sa taong bayan, ang simula ng pagpapakialam. So, dati kasi nagparinig tayo ng audio ng Bianca Zubel, di ba? Yung tungkol sa extraction, na i-delay daw muna yung extraction, ganito, ganyan. At not extraction, i-delay muna yung pagpapalit ng mga pwesto sa ISAF. Okay? Then, yung sinabi ni Lisa Smugs, yung tungkol sa ISAF na hindi daw siya nakikialam. So, ibabangga natin, pag sunod-sunurin natin yan, parang magpa-PowerPoint presentation tayo dito para maintindihan ng mga bago pa lang kakapasok sa channel kung gaano po kademonyo si Lisa Smugs na pati sa pagkikidnap sa extraction. That's the word. You translate the word extraction. Forcibly, pwersahang ibinalik. Bakit mo gagamitin ng extraction? By the way, ang word na yan. Proud Pinay for Life, right? Tama ba ako? Brother Glenn, you're here? You're still here? Bakit mo gagamitin ang salitang extraction kung ito ay hindi illegal na gagawin mo? Bakit ginamit ni Bianca Zubel ang extraction na i-delay muna ang pagpapalit ng mga tao sa ISAP nung kaupo pa lang ni Kuting kasi maaapektuhan ang extraction? Hindi ka gagamit ng extraction kasi ang ibig sabihin ng extraction, sapilitan, pagtanggal ng mga hindi lang ngipon, di ba? Pagkuha ng mga tao, gagamit ang force kasi ayaw nila at may kinatatakutan sila sa Pilipinas dahil ngayon, si Kuting na. We'll talk about that. Yan ang kinaikutan nila ng tumbong mga palangga ni Lisa Smugs. Hindi pa naririnig yun. Hindi ko pa naipapakita. Wala pang mainstream media at walang mainstream media ang magko-cover nun. Proud Pinoy for Life, good morning palangga from Southern California. Dito lang sa channel na ito, kaya abangan ninyo yun. Kasi, kailangan ninyong malaman kung gaano ka. Mga sir, mga palangga ko, men and women in uniform. Sir, abangan niyo po yun yung aking, yung ebidensya. Makita niyo kung gaano po kademonyo ang pinoprotektahan niyo dyan sa Malacanang. Maipapakita ko po sa inyo, mga palangga, kung paano ang first ahas at ang Kuting ninyo ay parte ng pagdukot ng mga biktima mula sa Turkey pabalik ng Pilipinas. Kaya sabi ko, kung matino lang ang baka ng Gimenez na gobyernong ito, ang Kongreso at Senado, ito dapat ang mga kasong tinututukan ninyo. At hindi lang po ako nakakaalam nito. For sure, nakarating na yan sa mga congressman at sa mga senador. Pero ayaw po nilang ayaw nilang natangkilikin. Ayaw nilang tangkilikin ng issue, ayaw nilang pag-usapan ng issue kasi hindi sila para sa inyo. Kundi natatakot sila, baka mabawasan ng kanilang mga budget at atakihin ng gobyerno ni Kuting at una doon is tanggalan ng budget. Pero si Maharlika po, mga kababayan, mga sir, mga ma'am, men and women in uniform, may patong na ang ulo ko. Hindi ako takot mamatay. Okay? Pero hindi ko sila hayaang mapatay nila ako. Yun lang ang gusto ko. Lahat tayo matitigi, pero hindi ko hayaang dumikit ang mga alipores ni Lisa Smugs. At anyway, nagbigay na ako ng statement. Pag namatay ako, wala namang ibang papatay sa akin, kundi ang hayop na gobyerno. At na-report ko na sila. Their names are already there sa system ng FBI. Diba? Sinabi ko na sa inyo. So, kaya ko sila ni-report. Diba? Noong nakaraan, nandoon ako. Haba ng diary ko. Kailangan malaman ng gobyerno ng Amerika. Alam naman ng gobyerno ng Amerika yan. Yung mga ginagawa nila. But let's talk about sa case ko. Okay? Actually, mahaba. Tuloy-tuloy po ito. Yesterday, I talked to one of the hindi naman pinakamataas, isa sa mataas lang. They want to know kung ano ang detalye. Para sa kaalaman ninyo, na-report ko na sila. Kaya ako, takot ba ako mamatay? Hindi. Pero bibigyan ba natin sila ng chance na mapatay ako? Hindi rin. Pero just in case, dahil hawak nila ang trillion budget natin, they can hire mga manggugurgur. It's the same thing kay Pastor Tibuloy dyan sa Pilipinas. Pwede silang gamitin kung kayang magpuslit ng anak ni Remulla ng kush, ng illegal, di ba, papuntang Pilipinas,
mayroon silang mga alipos, kaya nila magbayad ng mga taong masamang damo na magurgur. Pero hindi natin sila bibigyan ng chance na magurgur nila. Kung papayag ba kayo na, na ipipresent ko na lang ang alindog ko sila ng ganon. Na which is gusto, yun ang gusto nila eh. Na tago ng tago si Maharlika, si Pastor Kibol, tago ng tago. Alangan naman. Utangay na, trillion budget galing sa pera ng bayan. Kami, wala kaming perang ganon para mag-hire ng mga goons o mga manggugurgur. Bakit ka lalaban? Tanga ka na lang kung magbuyang-yang mo ang alindog mo. Diba? Tanga ka kung bubuyang-yang mo ang alindog mo para mategi ka ng mga alipores ni Lisa. But yes, actually, tinanong ako, mga palangga, nang nakausap ko sa FBI, may mga follow-up, tinatawagan nila ako from time to time. Yeah, I have to tell you. Tinatawagan na ako from how are you? Oh, tinatanong nila, like almost every day. Okay? Yun ang kailangan ninyong malaman. So, natanong nila ako, alam na nila yung kwento ni Lisa Smugs. Ikinuwento ko na lahat. Kaya sabi ko, Lisa, hindi ka makakaligtas dito. Gusto mo mag-hire ng manggugurgor? Hindi ka makakaligtas sa kasong ito at hindi ko kayo papayagang magurgur mo kami. At ganun din si Pastor Kiboloy siguro na ayaw din niyang magurgur, mga palangga, ng gobyerno ni Kuting at Ahas. Dahil demonyo na po ang kalaban natin. Ang Pilipinas ay binabalot na ng mga halimaw. Ayan, tumataas na yung araw, nawawala na ako. Mga kababayan. Kaya nga, ganun pala sa akin ng tawag dito, ng yung person na yun, na representante ng FBI. Every tinatanong nila sa akin kung ano yung sitwasyon. So, sinasabi ko, sabi sa I'll tell you something. I know, sabi niya, na delikado yung buhay mo, ganyan, with all yung mga sinabi ko. Ang sabi niya sa akin, doon daw sa vlog ko, sabi niya, are you gonna stop vlogging? Since meron ka ng, ito na nga nangyayari ito na nga nangyayari sa'yo? Sabi ko, no sir. Over my sexy body. Ginanon ko pa siya. I was joking, but natawa siya. Sabi ko, over my sexy body. Hindi po ako titigil. I'm not gonna stop. Because that's the intention of this evil government. Para i-haras ako at tumigil ako. Sabi ko, I'm not gonna stop. Kung ano yung sinasabi ko, I'm not gonna stop until the last drop of my blood. Why? This is the intention. Ito ang gusto nila mangyari sa akin, na tumigil ako. Tapos sabi niya sa akin, just, okay, ko lang daw yung safety ko, don't disclose your safety, your safe place, o yung location mo, to anyone. Kasi, kung ganyan, kung ganyan ang mga pangyayari, talagang sabi niya, wag mo i-disclose ang iyong, kung nasaan ka. Kaya nga, tama, tago ng tago. Tama naman, si Pastor Kibuloy, kailangan magtago. Kaya ang explanation ko dyan, kung yung mga nagbabaratatatat sa gera, di ba, kumukover ka sa drum, di ba, sa mga pelikula, kumukover ka sa drum, sa gilid ng bahay, nagtatago ka kasi to protect yourself. Hindi tanga lang ang ibubuyang-yang mo ang alindog mo. Hindi yan pagiging matapang. Kasi kung ang kalaban ko ay lumaban ng head-on, si Lisa Smugs, kung sasabihin niya, sige, matapang ka, tara, laban tayo, ring, madun tayo sa ring maglaban, isang pitik ko lang yan. Knock out na kaagad yan. Hindi naman ganun ang kalaban natin. Di ba? Mga palangga, hindi naman kayo nakalaban natin na sila ay lumalaban ng parehas. Traidor sila, kademonyo sila. So, yun. You know that already. Nasa kalsada na ang mga mamamayan. Second time na to, no way na kayo sa Malacan, sabi ni Iggy, sorry. Ituloy-tuloy yun na yan, mga palangga. Ma'am, okay, it's not hiding. The tactical term is evasive maneuver, sabi ni Dance Carr. Thank you, Dance. Si Dance magaling to matalino yan si Palangga. Ang daming nga alam. Yes. Hindi, kasi Palangga, pinaano natin, parang ine-etchos natin itong mga nagpapakalat na TNT daw ako sa Amerika. Ay, talaga naman. But you're right. Okay? Evasive maneuver. Tama ang ginawa ni Pastor Kibuloy, mas matalino si Pastor, sabi ni low budget Lego. Okay, yes, ingat ka madam, I love you, sabi ni Mafiel. Okay, si Michael Ancheta, nag-message naman.
Ma'am, yung alias Rene, ito. Thank you Palangga. Ma'am, yung alias Rene, witness sa Kibuloy case ay nagpabayad siya kay Ontiveros para panggamot niya sa HIV. Ay, may ganyan? O sige, let's talk about that siguro. Basahin ko muna. Okay, tamo yung mga ganyan. Yun nga sinasabi ko, hindi pwedeng isang side lang ang pakinggan mo. At, you know, elitist na nila. Sabi nga, in aid of legislation, ang lower and upper house. Eh bakit kinonvict nyo na yung mga tao? So, ang importante, tuloy-tuloy tayo pala nga na magsasalita dito at hindi natin titigilan yung mga hayop na ito. Dahil lalong lumalakas ang power ng katotohanan. So you have to watch the Feb 25, nandun si Atty. Glenchong. Ando din siguro si Atty. Vic baka pumunta doon, you know, kasi mga tagapagsalita yan, mga tagapagising ng inyong mga ugat, ng inyong mga dugo. Nandoon lahat, pumunta kayo kung kaya ninyo. Pero kung hindi naman, nasa Maynila kayo, or mga OFW, manood tayo sa live. Suportahan natin, ipakita natin ang power natin, yung boses natin. Kasi being there sa live, kasama po kayo sa laban. Kasi hindi naman tayo lahat makapunta ng Cebu. So manood lang tayo. Okay? Anyway, this is your fair lady Maharlika. Tuloy-tuloy po ito. At yeah, I will try my best kung makakabalik tayo sa samot-saring mga balita. Ibinibigyan ko ng reaction. Pag-ingat kayo, hindi po ako matatakot. Ha? Hindi tayo matatakot. Sabi ko nga, lahat tayo mamamatay. Ang importante, sabi ko dun sa FBI, the important thing here now is everything is recorded. Na-record na, so whatever happens to me, you know it already. Yun lang ang importante sa akin. But, hindi ko, sabi ko sa kanila, hindi ko hahayaan yung mga demonyo ay makalapit sa alindog ko. Good, sabi ng aking palanggang from FBI. This is your fair lady Maharlika. Tuloy-tuloy ang laban hanggang sa huling patak ng dugo natin.